Magandang araw mga ka-modern. Sa episode na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang katawagan sa mga ugat at litid kung saan ini-introduce ang gamot o ang formalin sa taong pumanaw na. Bukod doon, ay pag-uusapan natin kung saan pwedeng i-introduce ang gamot bukod sa ugat sa leeg. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos at trivia na tulad nito. Tara, alamin natin. Marami sa ating mga kababayan na masasabi natin ang may limitadong kaalaman pagdating sa mga ugat sa ating katawan. Isa na din dito ay ang pag may kausap ang inyong lingkod na pamilya ng namatayan. Andyan din yung malimit nilang pagtatanong sa akin na kung tinatanggal ba ang nasa loob ng katawan nito at saan namin itinatapon. Mayroon akong hiwalay na video patungkol dito. Ilalagay ko na lang po sa description ang link. Habang ipinapaliwanag ko sa mga kaanak ang proseso, ay nagkakaroon sila ng kaunting kaalaman at tinatanggal natin sa kanilang kaisipan ang maling impresyon nila patungkol sa pagpoproseso ng katawan ng taong yumao. Hindi ko naman sila masisisi sa kanilang pag-uusisa. Makaraan ng pagpapaliwanag ay dun papasok kung bakit mayroong pilat sa lieg ang kanilang kaanak. At doon, magkakaroon sila ng impresyon na sa ugat di umano ipinapasok ang gamot o ang formalin. Ano-ano nga ba ang mga ugat na ito? Halika at sabay-sabay nating alamin ang katawagang medikal ng bawat ugat at litid. Sa ating katawan ay mayroong mga pangunahing ugat o litid. Ito ay ang arteries at ang veins. Sa artery ay dito dumadaan ang hangin o ang oxygen-rich blood. Malaki ang papel nito sa ating katawan sapagkat ito ang siyang nagbibigay hangin at siyang bumabalanse sa pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Naglalaman din ito ng nutrients na siyang nagdi-distribute sa katawan ng tao. Mayroon ding dalawang uri ng arteries. Ito ay ang elastic at muscular. Ang elastic arteries ay matatagpuan sa puso ng isang tao. At ang muscular arteries naman ay matatagpuan sa femoral o sa ating hita. Ang veins naman ay dito dumadaloy ang dugo ng tao. Kadalasan mayroon tayong nakikita na pilat sa bandang leeg ng taong pumanaw na. Alam nyo ba kung bakit? Sapagkat ito ang main o ang pangunahing ugat para ma-introduce ang formalin sa katawan ng tao. Ito ay ang common carotid arteries. Sa pag-i-introduce ng gamot ay kailangan meron itong drain para hindi mag-swollen o mamaga ang mukha ng yumao at maging presentable pa din ito habang nakaburol. Kapag hindi na-drain ang dugo mula sa mukha at ulo ay malaki ang tsansa na ito ay mamaga. At ang paraan para hindi ito mangyari ay ang mag-drain sa ugat na kung tawagin ay internal jugular vein. Mayroong pagkakataon na hindi lahat ng ugat ay nadadaanan ng gamot. Ilan na dito ay ang upper and lower extremities o ang mga braso papuntang palad at ang hita hanggang talampakan. Sa mundo ng pag-iembalsamo ay may tinatawag kaming 6 points of injection. Nauna ko nang nabanggit ang right and left common carotid arteries na matatagpuan sa neck region. Kapag hindi nadaanan ng gamot ang upper extremities ay pwede kaming mag-inject sa susunod na points of injection. Ito ang subclavian arteries. Ang subclavian arteries ay matatagpuan naman sa ilalim ng clavicle o yung tinatawag naming collarbone. Sa
Sa subclavian arteries ay nag-i-split ang arteries papuntang braso o brachial arteries at brachiocephalic arteries papuntang arc of aorta sa puso. Dadaan ito sa bawat organ ng tao. Paano naman kung ang lower extremities naman ay hindi nadaanan ng gamot? Meron pa din po tayong arteries na bubuksan. At ito ay ang femoral arteries. Matatagpuan ito sa hita ng tao. Alam mo ba na ang strongest bone sa ating katawan ay ang buto sa ating hita? At ito ay ang femoral bones. Paano nga ba nagkakaroon ng formalin ang bawat ugat ng isang tao? Sa pag-i-inject ng formalin ay umiikot ito sa bawat ugat o yung tinatawag nating circulatory system. At ang dumudugtong sa arteries and veins ay ang capillaries. Sa pagtulak kasi ng gamot mula sa arteries ay siyang pag-drain ng dugo sa veins. Na-discover ni Dr. William Harvey ang circulatory system. Madaming ugat ang isang tao. Lahat ito ay mahalaga. Mayroong napakaliit na ugat na maaring maputol at pwedeng maging sanhi ng agarang pagkawala ng isang tao. Ngunit ang tanong dito ay, handa ka na bang harapin ang iyong katapusan? Hinding-hindi natin mapipigilan ng kamatayan dahil ito ay kalakip at parte ng ating buhay. Lahat may hangganan. Walang forever sa mundong ito. Ang nag-iisang forever lang ay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kung mayroon kang katanungan at suggestion ay huwag mong kalimutang mag-comment at sasagutin ko ang lahat ng yan. Muli, ako si Modern Mortician at mapagpalang araw po sa ating lahat.